Bakit siya umiiyak? Hindi naman niya ako kilala, imposible. Yan agad ang tanong na bumulaga sa isip ni Marco, pagbaba pa lang niya ng tricycle sa tapat ng maliit, makulay na flower shop sa sentro ng Isla de Rosal. It's been 5 years. 5 taon na parang kahapon lang ang lahat, pero ngayon, sa harap niya, isang babaeng pamilyar ang mukha pero may kung anong kakaiba sa mga mata, ay bigla na lang napahikbi habang inaayos ang mga rosas sa isang lumang florera. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang hubog ng mukha, ang mamasa-masang itim na buhok na bahagyang tinatangay ng amihan mula sa dagat, kahit pa ang paraan ng pagkuyom ng mga daliri nito sa sanga ng rosas, si Sarah yon. Ang Sarah niya. Pero ang Sarah na kilala niya, hinding-hindi iiyak sa harap ng estranghero. Lalo na kung ang estrangherong iyon ay siya. Napatigil si Marco, bitbit pa rin ang lumang duffel bag na naglalaman ng halos buong buhay niya sa nakalipas na 5 taon. Para siyang napako sa kinatatayuan, ang init ng hapon sa Isla de Rosal ay biglang di niya naramdaman. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng dibdib niya, at ang mahinang hikbi ng babaeng nasa loob ng ibulaklakan ni Aling Perla, ang shop na dati madalas nilang tambayan, puno ng tawanan at mga pangarap. Napansin siguro ng babae na may nakatayo sa labas. Dahan-dahan itong lumingon at doon nagtama ang kanilang mga mata. For a split second, Marco felt a surge of hope, yung tipong baka nagkamali lang siya ng dinig, baka pagod lang, baka naalala siya. Pero agad ding nawala yon nang makita niya ang blankong ekspresyon sa mga mata ni Sarah. It was stipulate, almost detached curiosity. The kind you give to a customer or a lost tourist. Walang bahid ng pagkakilala. Good afternoon po. Pasok po kayo, sabi nito, ang boses, pamilyar pero may halong lamig. O baka naman, distansya lang talaga ng isang taong hindi kakilala. Pinunasan nito ang mga mata gamit ang likod ng palad, pilit na ngumiti. Ano pong hanap natin? Roses, lilies, or baka po something for its special occasion? Marco couldn't breathe. Parang may pumipiga sa puso niya. Hindi niya ako nakikilala. The words echoed in his mind, painful, deafening drum. Ang sakit. Sobrang sakit. Ay. Nagsimulang mautal si Marco. Ano nga bang sasabihin niya? Hi Sarah, it's me, Marco. Ang lalaking nangako sa iyong babalik, pero nawala na parang bula. Ang lalaking iniwan ka, tapos ngayon parang multo na nagpakita ulit. Hindi. Hindi niya pwedeng sabihin yon. May tinitingnan lang, yun na lang ang lumabas sa bibig niya, ang boses niya, mas garalgal kaysa inaasahan. He felt stupid, standing there like a fool. Ngumiti ulit si Sarah, a small, hesitant smile that didn't quite reach her eyes. Those eyes dati, kumikislap yon sa tuwa kapag nakikita siya. Dati, nangungusap yon kahit walang salitang binibitawan. Ngayon, parang may belong tumatakip, parang may nawawala. Okay lang po. Take your time, sabi nito, saka bumalik sa pag-aayos ng mga bulaklak. Pero pansin ni Marco, sandali itong napahinto, napahawak sa sentido, at muling napaluha. This time, mas tahimik, pero kitang-kita niya ang pagtulo ng mga butil sa pisngi nito, dumadaloy, walang tigil. Bakit ka umiiyak, Sarah? Anong nangyari sa'yo? Gusto niyang isigaw. Gusto niyang lumapit, yakapin ito, tanungin kung anong problema. Pero paano? Paano kung lalo lang itong matakot o maguluhan? Suddenly, a memory flashed in Marco's mind, vivid and painfully clear. Nasa ilalim sila ng malaking puno ng mangga sa likod ng simbahan ng Isla de Rosal, kasagsagan ng fiesta. Sarah was laughing, her eyes sparkling brighter than the Christmas lights strung across the plaza. Nakasuot ito ng bestidang dilaw na may maliliit na bulaklak, ang paborito niyang bestida. Hinahabol nila ang isa't isa, parang mga bata, hanggang sa mapagod at naupo sila sa damuhan, parehong hinihingal pero masaya. Marco, promise mo, kahit anong mangyari, babalik ka dito sa isla, sabi ni Sarah noon, habang nakasandal ang ulo nito sa balikat niya. Ang hangin, amoy dagat at bagong lutong bibingka. Promise, Sarah. Babalikan kita. Dito sa Isla de Rosal, dito tayo bubuo ng pamilya, sagot niya, hinalikan ito sa noo. Ang tamis ng mga sandaling yon, parang panaginip na ayaw na niyang magising. The memory faded, replaced by the harsh reality of Sarah,
now a stranger, crying silently over roses she couldn't possibly know held so much meaning for them. Ang mga rosas na yun ang unang regalong binigay niya kay Sarah. Isang dosenang pulang rosas, kinuha pa niya sa hardin ni Lola Remedios, palihim. Naramdaman ni Marco na parang nanlalambot ang mga tuhod niya. This was too much. Akala niya handa na siya sa anumang madadatnan niya pagbalik. Akala niya kaya niyang harapin ang lahat. Pero hindi ito. Hindi ang makitang si Sarah, ang babaeng minahal niya ng higit pa sa buhay niya, ay parang bula na lang na naglaho ang mga alaala nila. Excuse me po, sabi ulit ni Sarah. This time, may bahid ng pag-aalala ang boses. Okay lang po ba kayo? Parang namumutla po kayo. Napatingin si Marco sa sarili niyang refleksyon sa salamin ng bintana ng shop. He did look pale. Parang nakakita ng multo. Siguro nga, multo siya ng nakaraan para kay Sarah. Sorry, he managed to say. May naalala lang ako. Pasensya na sa abala. Kinuha niya ang wallet sa bulsa. Sa isang sulok nito, may isang kupas na litrato. Silang dalawa ni Sarah, nakangiti, magkayakap, sa harap ng lumang parola ng Isla de Rosal. Their happy place. Kinuha iyon ni Kuya Berto, ang mangingisda na kaibigan ng tatay niya, noong huling summer bago siya umalis. He stared at the photo, then back at Sarah, who was now looking at him with a mixture of pity and confusion. Ang mga matang yon paano nangyaring hindi na siya maaalala? Sige po, aalis na ako, sabi ni Marco, ang boses, halos pabulong na lang. Salamat. Mabilis siyang tumalikod, bago pa man siya tuluyang mapahagulhol doon. Hindi niya kayang tagalan ang tingin ni Sarah. Hindi niya kayang makita ang awa sa mga mata nito para sa isang estranghero na bigla na lang sumulpot at parang nasisiraan ng bait. Sandali lang po narinig niyang tawag ni Sarah. Napahinto si Marco pero hindi siya lumingon. Ayaw niyang makita nito ang namumuo niyang luha. Yung panyo niyo po, naiwan niyo. Napahawak si Marco sa bulsa niya. Wala nga doon ang paborito niyang asul na panyo, ang panyong bigay ni Sarah noong 18 birthday niya. Siguro nahulog noong kinuha niya ang wallet. He could hear her footsteps approaching. Bawat hakbang parang dagundong sa dibdib niya. Heto po, sabi ni Sarah, nasa likod na niya ito. Naamoy niya ang pamilyar na amoy ng sampagita, ang pabango na laging gamit nito. It was a fresh, innocent scent, just like her. Or at least, the Sarah he knew. Dahan-dahan siyang humarap, pilit nang umiti, kahit na ang puso niya idurog na durog. Inabot ni Sarah ang panyo. Nagdikit ang kanilang mga daliri for a fleeting second. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa braso ni Marco. Nakita niyang bahagyang napakunot ang noo ni Sarah, na parang may naramdaman din itong kakaiba, pero agad ding nawala. Salamat, sabi ni Marco, kinuha ang panyo. Ang mga mata ni Sarah, nakatitig pa rin sa kanya, may bakas ng pagtatanong. Wala pong anuman, sagot nito. Ingat po kayo. Tumango lang si Marco. Wala na siyang masabi. He wanted to scream, to tease, to shake her and ask her Carol. Pero pinigilan niya ang sarili. Muli siyang tumalikod at naglakad palayo sa flower shop, palayo kay Sarah. Bawat hakbang, pabigat ng pabigat. Ang Isla de Rosal na dati paraiso sa kanya, ngayon ay parang naging impyerno. Pagdating sa kanto, bago siya tuluyang mawala sa paningin ni Sarah, hindi niya napigilan ang sarili. Lumingon siya. Nakita niyang nakatayo pa rin si Sarah sa labas ng shop, nakatingin sa direksyon niya, ang mga kamay magkasalikop sa dibdib. And then, he saw it again. Tears. Malalaking butil ng luha ang walang tigil na dumadaloy sa mga pisngi nito. She was still crying. At hindi pa rin niya alam kung bakit. Napahawak si Marco sa dibdib niya. Bakit, Sarah? Bakit pati ako, naiiyak na rin sa'yo, kahit hindi mo na ako kilala? The sea breeze carried the faint scent of salt and roses, a scent that now felt like a cruel reminder of everything he had lost. Or everything that was stolen from them. Hindi pa niya alam. Ang tanging alam niya, ang pagbabalik niya sa Isla de Rosal, ay simula pa lang ng isang masakit at nakakalitong kabanata. Dala ang bigat sa puso at ang kupas na litrato nilang dalawa, nagpatuloy si Marco sa paglalakad, hindi alam kung saan tutungo, pero alam niyang kailangan niyang malaman ang totoo.
Ilang araw na ang lumipas mula noong kakaibang hapon na yon. Ilang araw na ring gulong-gulo ang isip ni Sarah. Sino ba yung lalaking iyon? Bakit ganoon na lang ang epekto niya sa kanya? At bakit, sa tuwing maaalala niya ang mga mata nitong puno ng lungkot, parang may kung anong kumikirot sa dibdib niya? Paulit-ulit niyang tinatanong ang Sar. Ili, pero wala siyang makuhang sagot. Ang tanging sigurado siya, mula nang magpakita ang estrangherong iyon, mas lalong naging palaisipan ang mga blangkong espasyo sa alaala niya. Gabi na at kasasara lang ni Sarah ng bulaklakan ni Aling Perla. Si Aling Perla, ang malayong kamag-anak na kumukop sa kanya, matapos ang kung anuman ang nangyari na hindi niya maalala, ay maagang nagpahinga. Madalas itong mapagod nitong mga huli. Naiwan siyang mag-isa sa maliit na tindahan, nililinis ang mga kalat, inaayos ang mga bulaklak na hindi nabenta para bukas. The silence of the shop usually calmed her, pero ngayon, parang ang bigat ng bawat segundo. Habang nagpupunas siya ng mga lumang estante sa bodega sa likod, isang lugar na bihira niyang puntahan dahil medyo makalat at maalinsangan. May napansin siyang isang pamilyar na kahon na nakatago sa ilalim ng mesa na pinagpapatungan ng mga tuyong sanga ng rosas. It was an old, slightly battered wooden box, yung klase na parang may sentimental value. Naalala niya, minsan nang nabanggit ni Aling Perla na iyan daw ang mga naiwang gamit niya, mga gamit mula sa dati niyang buhay. Pero hindi niya ito pinansin noon. Para kasing natatakot siyang buksan. Natatakot siyang may makita siyang hindi niya maintindihan o mas lalong ikagulo ng isip niya. Pero ngayon, parang may kung anong humihila sa kanya. Maybe it was the lingering confusion from her encounter with the stranger. Maybe it was a desperate need for answers, any answer. Dahan-dahan niyang hinila ang kahon. Maalikabok ito at medyo mabigat. Umupo siya sa sahig, pinagpagan ang takip at dahan-dahang binuksan. Sa loob, may ilang mga lumang damit na nakatupi, isang pares ng rubber shoes na medyo pudpod na, ilang mga libro na pamilyar ang pamagat pero hindi niya matandaang nabasa, at isang maliit, leather-bound na notebook. It looked like a diary. Kulay kape ito na may naka-emboss na maliit na rosa sa gitna. Simple lang pero parang may kung anong hiwaga. Kinuha ito ni Sarah. Hinaplos niya ang pabalat. May kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Sense of familiarity, a strange warmth that spread through her fingertips. Para bang matagal na niya itong hawak pero kailan? Nanginginig ang mga kamay niyang binuklat ang unang pahina. Ang sulat kamay it was cursive, medyo pakiling pero malinis. Kilala niya ang sulat na to, ito yung sulat na nakikita niya minsan sa mga lumang resibo o notes na naiiwan niya kung saan-saan. Sulat kamay ko to, pero ang mga salitang nakasulat. Dear Diary ang simula. Today, he looked at me. Not just a glance, but real, lingering look. Parang nakita niya yung kaluluwa ko. Kilig overload. Ang hirap itago ng ngiti ko, baka mahalata niya. Pero sana nga mahalata niya. Sana alam niya na sa bawat tingin niya, tumitigil ang mundo ko. Napakunot ang noo ni Sarah. Ako ba talaga ang nagsulat nito? Wala siyang matandaang tihe. Wala siyang matandaang tikilig na ganito katindi. The emotions described in the entry felt so strong, so vivid, pero parang hindi sa kanya. Parang nanonood siya ng pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Pero habang binabasa niya ang mga sumunod na linya, tungkol sa isang ngiti na parang araw, sa isang boses na parang musika, naramdaman niyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan. Bakit siya naiiyak? Hindi naman niya alam kung sino ang tinutukoy dito. Hindi niya maalala ang pakiramdam. Pero ang sakit at saya na nararamdaman ang nagsulat parang tumatago sa puso niya. It was a strange mix of joy and sorrow, a longing for something she couldn't name. Sino ka? She whispered to the diary, as if it could answer. Sino ang nagsulat sa'yo? At sino-sino siya? Isinara niya ang diary. Ang bigat sa dibdib niya, hindi maipaliwanag. It felt like a piece of her soul was trapped in those pages, calling out to her, but she couldn't understand its language. Kinabukasan, dala-dala pa rin ni Sarah ang bigat ng nadiskubre niya. The flower shop was unusually quiet. Konti lang ang customer. Naisip niyang baka sign yon para umuwi na lang at ituloy ang pagbabasa. Pero natatakot siya.
Bandang hapon, habang nagdidilig siya ng mga bagong dating na sunflower, may pumasok sa shop. Napalingon siya, handa nang batiin ang customer, nang bigla siyang natigilan. It was him. Yung lalaking estranghero. Ang lalaking nagpaiyak sa kanya, at nagpaiyak din sa sarili niya. Nakatayo lang ito sa may pintuan, medyo alanganin, hawak ang isang maliit na supot ng pandesal. For a moment, neither of them spoke. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng electric fan sa sulok at ang malayong ingay ng mga sasakyan sa labas. Hi, Marco finally said, his voice a bit hoarse. Pasensya na ulit kahapon or nung isang araw pala. Medyo naguluhan lang ako. Sarah just stared at him. Ano na naman ang kailangan nito? Bakit parang may kung anong koneksyon siyang nararamdaman sa taong ito, kahit na sinasabi ng isip niyang hindi niya ito kilala? Gusto ko lang sanang mag-sorry ulit. At nagdala ako ng pandesal. Paborito ko to, baka magustuhan mo rin. Inabot nito ang supot. Sarah hesitated. She should say no, she should tell him to leave. Pero may kung anong pumipigil sa kanya. Maybe it was the sincerity in his eyes, or the vulnerability she sensed beneath his awkwardness. Salamat, she managed to say, kinuha ang pandesal. Mainit pa. Ang bango. Pero bakit mo to ginagawa? Marco looked down, then met her eyes again. Gusto ko lang makabawi. Sa abala. Nag-aalangan itong umiti. Pwede ba akong umupo saglit? Kahit sa labas lang. Hindi alam ni Sarah kung bakit, pero tumango siya. May maliit na bench sa labas ng shop, sa ilalim ng isang mayabong na bougainvillea. Naupo sila doon, may kaunting distansya sa pagitan nila. Tahimik sila ng ilang sandali. Binuksan ni Sarah ang supot ng pandesal at kumuha ng isa. Inalok niya si Marco. Tumanggi ito, umiti lang. May problema ka ba? Biglang tanong ni Marco, his voice soft. Nung nakaraan, parang ang lungkot mo. Napatingin si Sarah sa kanya. Should she tell him? A stranger. Pero sa mga mata nito, parang may pangunawa. Parang nakikinig talaga ito. May nahanap kasi ako, panimula ni Sarah, dahan-dahan. Isang lumang diary. Sa tingin ko, sa akin yon. Pero wala akong maalala sa mga nakasulat. Nakita niyang bahagyang nanlaki ang mga mata ni Marco, pero agad din itong nakabawi. Talaga? Anong nakasulat? Hindi ko alam. Mga nararamdaman. Tungkol sa isang tao. Pero hindi ko maalala kung sino. Nakakaiyak basahin pero hindi ko alam kung bakit. Her voice trembled a bit. Nakakalito. Marco was silent for a long moment, just looking at her. Then, he said, baka yan ang susi para maalala mo ang lahat. Sana nga, mahinang sagot ni Sarah. Pero natatakot ako. Paano kung masakit ang maalala ko? Paano kung masaya? Marco countered gently. Paano kung yung mga alaala na yun ang kailangan mo para maging buo ka ulit? Sarah looked at him, surprised by his words. Hindi ko alam. Alam mo, Marco started, choosing his words carefully. Kung gusto mo pwede nating basahin ng sabay. Unti-unti. Isang entry bawat araw. Baka mas madaling harapin kung may kasama ka. Nagulat si Sarah sa suhestyon nito. Isang estranghero. Pero sa tono ng pananalita nito, walang halong mali siya. Parang gusto lang talaga nitong tumulong. At sa totoo lang, natatakot siyang basahin iyon mag-isa. The emotions were too overwhelming. Bakit mo gustong gawin yon? Tanong niya, may pagdududa pa rin. Hindi mo naman ako kilala. Marco gave a small, sad smile. Sabihin na lang natin na parang may utang na loob ako sa islang to. At gusto kong makatulong sa paraang kaya ko. He paused. Pero kung ayaw mo, naiintindihan ko. Pinag-isipan ito ni Sarah. It was a strange offer. A very strange offer. Pero may kung anong nagsasabi sa kanya na baka ito na nga ang kailangan niya. Si guide, someone to lean on, even if that someone was a stranger who made her nearsighted for reasons she didn't understand. Sage, she finally said, her voice barely a whisper. Pero isang entry lang bawat araw. At kung ayoko na, titigil tayo.
A flicker of something, relief. Hope crossed Marco's face. CJ. Walang pilitan. Kinuha ni Sarah ang diary mula sa bag niya. Inabot niya ito kay Marco. His fingers brushed hers as he took it, and that familiar jolt, that strange spark, happened again. This time, mas malakas. Nakita niyang napatingin si Marco sa kamay nila, then quickly looked away. Binuksan ni Marco ang diary sa unang pahina. Ang pahinang binasa na ni Sarah kagabi. Dear Diary, Marco began to read, his voice steady and calm, despite the turmoil Sarah sensed brewing beneath. Today, he looked at me. Not just a glance, but a real, lingering look. Parang nakita niya yung kaluluwa ko. Kilig overload. Ang hirap itago ng ngiti ko, baka mahalata niya. Pero sana nga mahalata niya. Sana alam niya na sa bawat tingin niya, tumitigil ang mundo ko. Pinakinggan ni Sarah ang bawat salita. Coming from his voice, the words seemed to take on different weight, different meaning. Parang mas totoo. Naramdaman na naman niya ang pamilyar na kirot at saya. Marco continued reading, his voice sometimes laced with an emotion Sarah couldn't quite decipher. Tungkol sa mga simpleng bagay, isang shared na fishbowl sa tabi ng kalsada, isang kantang narinig sa radyo, isang pagtulong sa pagbuhat ng mabigat na bayong galing palengke. Mga maliliit na bagay na nagmistulang napakalaking mga pangyayari sa paningin ng nagsulat. Then, Marco paused. Ito na yung dulo ng unang entry, he said softly. Binasa niya ang huling mga pangungusap. Nasa Giri. San Araya kami kanina, sa mailumang view deck. Sunset. Ang ganda, diary. Sobrang ganda. Sabi niya, parang painting daw. Sabi ko naman, mas maganda pa sa painting. Kasi totoo. Kasi kasama ko siya. Hinawakan niya yung kamay ko. For the first time. Ang init. Ang saya. Sana wag nang matapos yung araw na to. Pagkatapos basahin ni Marco iyon, binalot sila ng katahimikan. Si Sarah, nakatingin sa malayo, pilit na hinahalukay sa isip niya ang beer sheath. San Araya, ang view deck, ang sunset. May nararamdaman siyang pamilyar, isang anino ng alaala, pero hindi niya mahawakan. Parang isang panaginip na naglalaho pagkagising mo. Ray. San Arayad? She whispered. Parang alam ko yung lugar na iyon. Marco looked at her, his eyes hopeful. Talaga? Umiling si Sarah, frustrated. Hindi ko sigurado. Parang may naramdaman lang akong kakaiba noong binanggit mo. Pero malabo. Isinara ni Marco ang diary. Okay lang yan, he said gently. Isang entry pa lang naman. Marami pa tayong babasahin. Inabot niya pabalik ang diary kay Sarah. Bukas ulit. Tumango si Sarah, still lost in her thoughts. Kinuha niya ang diary, niyakap ito ng mahigpit. For the first time in a long time, she felt a teeny spark of hope. Maybe this diary and this kind, mysterious stranger, could help her find her way back to herself. Pero kasabay ng pag-asa, nandoon pa rin ang pagkalito. Sino ba talaga si Marco? At bakit parang ang lalim ng koneksyon nila, kahit napilit sinasabi ng isip niyang ngayon lang sila nagkakilala? The questions lingered as Marco stood up. Sige, mauna na ako, he said. Ingat ka, Sarah. He said her name. Parang natural lang. Parang matagal na niya itong sinasabi. Ingat ka rin, T. She realized she didn't know his name. He smiled, a genuine, warm smile this time. Marco. Marco ang pangalan ko. Marco, she repeated. The name felt right. He gave her one last look, a look that held a universe of unsaid things, then turned and walked away. Naiwan si Sarah, hawak ang diary, ang puso niya ay pinaghalong pag-asa at matinding pagkalito. Lumipas ang ilang araw, at naging parte na ng routine ni Sarah at Marco ang pagbabasa ng diary. Every late afternoon, pagkatapos magsara ni Sarah ng flower shop, darating si Marco. Minsan may dalang merienda, turon, banana cue, o minsan, paborito niyang kape na may gatas mula sa maliit na karinderya sa kanto. Upo sila sa bench sa labas,
O minsan, kapag medyo umuulan, sa loob ng shop, sa gitna ng mga bulaklak na parang tahimik na nakikinig sa kanilang mga sikreto. Sa bawat entry na binabasa ni Marco, unti-unting nararamdaman ni Sarah ang mga emosyon ng dating siya. Ang kilig sa mga simpleng holding hands, ang saya sa mga harutan sa tabing dagat, ang lungkot kapag hindi sila nagkikita. Parang nabubuhay sa harap niya ang isang love story na hindi niya maalala, pero nararamdaman niya sa kaibuturan ng puso niya. At sa bawat pahina, mas lalo siyang napapalapit kay Marco. Hindi lang dahil ito ang tagabasa niya, kundi dahil sa paraan nito mag-alaga, sa mga tingin nitong puno ng something she couldn't quite name, but felt incredibly warm and safe. Marco, on his part, was treading carefully. Bawat salita sa diary, parang kutsilyong humihiwa sa puso niya, lalo na kapag nakikita niya ang pagkalito at minsan ay sakit sa mga mata ni Sarah. He wanted to tell her everything, to shout to the world that he was the he in the diary, na sila yung dalawang taong nagmamahalan doon. Pero hindi pwede. Not yet. Kailangan niyang hintayin na si Sarah mismo ang makaalala. O baka hindi na nga ito maalala pa. Ang mahalaga, nandito siya. For now, being her friend, her confidant, was enough. Or so he tried to convince himself. Isang hapon, medyo late na dumating si Marco. Kagagaling lang daw nito sa bayan, may inasikasong importante. Pagod ang hitsura nito, pero ngumiti pa rin ito nang makita si Sarah na naghihintay. Sorry, natagalan ako, sabi nito na upo sa tabi ni Sarah. Ready ka na? Tumango si Sarah, kinuha ang diary sa bag niya. She had started to look forward to these moments, this quiet bubble where it was just her, Marco, and the voice from her past. Binuksan ni Marco ang diary. Okay, eto na tayo sa medyo gitna na yata tayo ng notebook. He cleared his throat. Dear Diary, ang saya-saya ko ngayon. Birthday niya at sinurprise namin siya ni nanay at tatay. Nagluto si nanay ng paborito niyang kare-kare. Ang dami niyang nakain. Tapos, binigyan ko siya ng regalo. Isang maliit na keychain na may picture naming dalawa. Simple lang pero sana nagustuhan niya. Sabi niya, salamat, mahal. Mahal. Sinabi niya ulit. Ang sarap pakinggan, diary. Paulit-ulit. Napangiti si Sarah. She could almost feel the giddiness of the writer. Mahal. Ang sarap nga sigurong pakinggan ang salitang iyon mula sa taong mahal mo rin. Marco continued reading, his voice a little softer, a little more melancholic. The entries were still full of love, but there was a hint of something else creeping in. A shadow of worry, touch of unease. May bago siyang kaibigan, basa ni Marco, medyo napakunot ang noo. Si Anton. Kaklase daw niya dati sa Maynila, nagbakasyon lang dito sa isla. Lagi silang magkasama nitong mga nakaraang araw. Sabi niya, business-related daw. Ewan. Medyo nagsiselos ako. Ang babaw, no? Pero hindi ko mapigilan. Lalo na kapag nakikita ko silang nagtatawanan. Parang ang saya nila. Paano kung di? Marco stopped, his voice trailing off. Paano kung ano, tanong ni Sarah, feeling a sudden pang of a familiar emotion. Selos. Bakit parang naramdaman na niya to dati? Marco hesitated, then read the next line, his voice barely a whisper. Paano kung mas masaya siya kay Anton kaysa sa akin? Biglang nanikip ang dibdib ni Sarah. The raw vulnerability in those words, it was heartbreaking. Sino si Anton? At bakit parang ang bigat ng epekto nito sa nagsulat? Marco, Sarah said softly, ituloy mo. Marco took deep breath. Okay. The next few entries were short, filled with anxiety and doubt. The writer was questioning things, feeling insecure. The joy from the earlier pages was slowly being overshadowed with fear. Then, Marco turned to a new page. May nakaipit doon. Isang litrato. It was a slightly faded photograph, candid shot. Si Sarah, o ang babaeng kamukhang-kamukha niya, ay nakangiti, medyo nahihiya, habang may isang lalaking nakaakbay sa kanya. The man was handsome, in a rugged sort of way, with a confident smile. Nakatingin ito kay Sarah with an intensity that made her uncomfortable. Hindi ito si Marco. This man was a stranger.
Sino to? Nanginginig na tanong ni Sarah, kinuha ang litrato mula sa kamay ni Marco. Her heart started to pound. Kilala niya ang sarili niya sa litrato, pero ang lalaking kasama niya wala siyang ideya. Pero ang paraan ng pag-akbay nito, ang lapit nila sa isa't isa, parang may relasyon sila. Marco looked at the photo, then at Sarah, his face unreadable. Hindi ko alam, Sarah, he said, his voice tight. Pero sa mga mata niya, nakita ni Sarah ang sakit. Disappointment. Pero yung diary akala ko tungkol sa atin yon. The words stumbled out of Sarah's mouth before she could stop them. Atin? Bakit niya sinabi yon? Anong atin? Marco looked at her, his eyes searching hers. Sarah, ni. Hindi, putol ni Sarah, biglang tumayo. Nalilito siya. Naguguluhan. Ang mga emosyong nararamdaman niya para kay Marco, ang mga namumuong feelings paano kung mali pala lahat. Paano kung yung tihi sa diary ay hindi si Marco, kundi itong lalaking nasa litrato? The thought hit her like a physical blow. Bigla siyang nakaramdam ng matinding selos. Pero kanino? Kay Marco, dahil baka hindi ito ang siya. O sa babaeng nasa diary, dahil baka may iba itong minamahal bukod sa lalaking kasama niya ngayon sa pagbabasa. Ang gulo. Marco, sino to? Ulit ni Sarah, this time may diin na sa boses niya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Marco stood up as well. Sarah, kumalma ka. Hindi ko alam kung sino iyan. Ngayon ko lang din nakita iyang litrato na iyan kasabay mo. Pero bakit siya kasama ko sa litrato? Bakit ganyan siya makaakbay sa akin? Her voice was rising, verging on hysteria. Bakit parang kami? Marco ran a hand through his hair, a gesture of frustration. Hindi ko alam, Sarah. Yun nga ang sinusubukan nating alamin, di ba? Ang laman ng nakaraan mo. Tears started to well up in Sarah's eyes. The confusion, the fear, the sudden jealousy, it was all too much. Ayoko na, she whispered, shaking her head. Ayoko nang malaman. Biglang, isang alaala ang sumilay sa isip ni Sarah. Malabo pero nakakatakot. Umuulan. Malakas na ulan. Tumatalilis siya, basang-basa, takot na takot. May humahabol sa kanya. Hindi niya makita ang mukha, pero naririnig niya ang mga yabag nito, papalapit ng papalapit. Sumisigaw siya, pero parang walang nakakarinig. Nadapa siya sa maputik na daan. Paglingon niya. The memory vanished as quickly as it came, leaving Sarah breathless and trembling. Napahawak siya sa ulo niya. Ang sakit. Sarah! Anong nangyayari sa'yo? Marco rushed to her side, trying to steady her. May naalala ako, she gasped, her eyes wide with fear. Tumatakbo ako may humahabol sa akin sa ulan. Marco's face paled. Sino? Sino ang humahabol sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko makita, she cried, frustration and terror mixing in her voice. Tinitigan ni Marco ang litratong hawak pa rin ni Sarah. Ang lalaking nakaakbay dito. Could it be him? Si Anton? Ang lalaking nabanggit sa diary? Ang lalaking dahilan ng selos at takot ng dating Sarah. A dark suspicion started to form in Marco's mind. Could this Anton be more than just a friend? Could he be the reason for Sarah's accident? For her memory loss? Ang galit, unti-unting pumalit sa pag-aalala sa mukha ni Marco. He looked at the photo again, then at Sarah's distressed face. Sarah, he said, his voice dangerously low, kailangan nating malaman kung sino iyang lalaking iyan. Pero si Sarah, para nang nawalan ng lakas. The fragmented memory, the confusing photo, Marco's sudden change in demeanor, it was overwhelming. Ayoko na, Marco, she said, tears streaming down her face. Masyadong masakit. Masyadong magulo. Baka mas mabuti nang hindi ko na lang maalala. She looked at Marco, her eyes pleading. Please intindihin mo ako. Marco looked at her, his jaw tight. He wanted to comfort her, to tell her it would be okay. Pero ang galit na nararamdaman niya, ang takot na baka may masamang ginawa ang lalaking nasa litrato kay Sarah, ay mas nangingibabaw. He felt a sudden urge to protect her, even if she didn't remember him.
Even if she didn't know why he cared so much. Without another word, Marco turned and walked away. Mabilis. Walang lingon likod. Iniwan niyang umiiyak si Sarah, hawak ang litrato ng isang lihim na hindi niya maintindihan, at ang diary na ngayon ay parang naging sumpa sa halip na pag-asa. Napatulala si Sarah habang pinagmamasdan si Marco na papalayo. Bakit? Bakit siya umalis? Bakit niya ako iniwan ulit? The word ulit echoed in her mind. Bakit parang naramdaman na niyang iniwan na siya dati? The rain from her fragmented memory seemed to merge with the tears on her cheeks. Ang relasyon nila ni Marco, na akala niya ay unti-unti nang nabubuo, ay bigla na lang gumuho dahil sa isang litrato, dahil sa isang anino mula sa nakaraan na hindi niya mapangalanan. Ang pag-asa na naramdaman niya nitong mga nakaraang araw ay biglang napalitan ng takot at matinding pagkalito. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Ang diary na puno ng pagmamahal? Ang litrato na nagpapakita ng ibang mukha ng nakaraan? O si Marco, na ngayon ay bigla na lang naglaho, dala ang isang ekspresyong hindi niya maintindihan? The flower shop suddenly felt cold and empty, despite the vibrant colors of the blooms surrounding her. Ang bango ng mga rosas, na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay parang nanunumbat. Isang lihim, isang larawan, at isang relasyong biglang lumabo. Ang Isla de Rosal, na dati unti-unti nang nagiging tahanan ulit sa puso niya, ay muling naging isang lugar ng mga tanong na walang kasagutan. Ilang araw nang hindi nagpapakita si Marco. Ilang araw na ring binabagabag si Sarah ng litratong iyon at nang bigla ang pag-alis ni Marco. Ang dating routine nila ng pagbabasa ng diary ay napalitan ng mabigat na katahimikan at ng mga tanong na lalong gumugulo sa isip niya. Sinubukan niyang ituloy ang pagbabasa mag-isa, pero hindi niya kaya. The words felt hollow without Marco's voice, and the emotions, too raw, too confusing. Para bang may kulang. Isang malaking kulang. Gabi. Malakas ang buhos ng ulan sa labas, sinasabayan ng kulog at kidlat. The kind of storm that Isla de Rosal rarely experienced, but when it did, it felt like the heavy was weeping. Nasa loob si Sarah ng flower shop, nag-aayos ng mga gamit, trying to keep herself busy, trying to drown out the turmoil in her head. Si Aling Perla ay nasa kwarto na nito, natutulog. Habang nagpupunas siya ng basang sahig malapit sa pintuan na medyo pinasok ng ampiyas, biglang may kumalabog sa labas. Isang malakas na kalabog, followed by a shout. Napatalon si Sarah sa gulat. Sumilip siya sa bintana, pero dahil sa lakas ng ulan at dilim, wala siyang masyadong maaninag. Pero narinig niya ulit. Sarah! Tulong! Boses ng lalaki. Pamilyar. Pero hindi boses ni Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Sarah. Sino iyon? Anong nangyayari? Nag-aalangan siyang buksan ang pinto. What if it was dangerous? Pero paano kung may nangangailangan talaga ng tulong? Sarah! Buksan mo to. Please! The voice was desperate, laced with panic. Taking deep breath, Sarah slowly unlatched the door and peeked outside. Nakita niya ang isang anino, basang-basa, nakasandal sa pader ng katabing tindahan, hawak ang braso nito. Nang kumidlat, panandali ang nagliwanag ang paligid. It was the man from the photograph. Ang lalaking nakaakbay sa kanya. Si Anton. Napaatras si Sarah, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Anong ginagawa nito dito? Paano siya nito nahanap? Anton, she whispered, her voice barely audible above the raging storm. Sarah, thank God. Anton staggered towards her, his face pale and his clothes soaked. Papasukin mo muna ako. Please. May sumusunod sa akin. Fear, cold and sharp, pierced through Sarah. May sumusunod. Parang umalingaw sa isip niya ang fragment ng alaala niya, tumatakbo sa ulan, may humahabol. Kahit nag-aalangan, pinapasok niya si Anton. Baka nga naman totoo ang sinasabi nito. At sa itsura nito, mukhang takot na takot talaga. Isinara niya agad ang pinto at nilock. Anong nangyari? Sino ang sumusunod sa'yo? Tanong ni Sarah, trying to keep her voice steady. Anton slumped onto a chair, shivering. Hindi ko alam. Mga lalaking mukhang siga. Kanina pa nila ako sinusundan mula sa pier.
Akala ko maliligaw ko sila, pero ang tatalino nila. He looked at Sarah, his eyes wide with fear. Sarah, kailangan nating umalis dito. Delikado. Umalis? Sa ganitong kalakas na ulan? Sarah couldn't believe what she was hearing. Sino ba sila? Bakit kanila sinusundan? Anton hesitated. Mahabang kwento. Basta, kailangan nating magtago. Baka madamay ka pa. Bigla, may malakas na katok sa pinto. 3 malalakas na katok. Napatalon silang dalawa ni Anton. Sino yan? Mahinang tanong ni Sarah. Huwag kang maingay, bulong ni Anton, hinila si Sarah palayo sa pinto, papunta sa likod ng counter. Huwag mong bubuksan. The knocking came again, louder this time, more insistent. Sarah! Alam naming nandyan ka. Buksan mo to. It wasn't Anton's pursuers. It was a different voice. Isang boses na kilalang kilala ni Sarah. Marco. Nanlaki ang mga mata ni Sarah. Si Marco. Anong ginagawa niya dito sa ganitong oras, sa gitna ng bagyo? At paano niya nalamang nandito si Anton? Si Marco yan, sabi ni Sarah, akmang tatayo. Huwag, pigil ni Anton, mas humigpit ang hawak sa braso ni Sarah. Huwag kang lalapit sa kanya, Sarah. Delikado siya. Delikado? Si Marco. Sarah looked at Anton, confused. Anong ibig mong sabihin? Wala kang alam, Sarah, Anton said, his voice urgent. Hindi mo siya tunay na kilala. Maniwala ka sa akin. The pounding on the door intensified. Sarah! Kung hindi mo to bubuksan, sisirain ko to. Marco's voice was strained, angry. Sarah was torn. Anton was telling her Marco was dangerous. But her gut, her heart, was telling her otherwise. The Marco she had come to know, the one who read to her with such gentleness, couldn't possibly be a threat. But then, Anton's fearful eyes, the memory of running in the rain, it all jumbled in her head. Suddenly, a new memory, clearer this time, flashed in Sarah's mind. Gabi. Umuulan pa rin pero hindi na kasing lakas. Nasa loob siya ng kotse, umiiyak. Katabi niya si Anton, pero hindi ito ang Anton na takot ngayon. This Anton was angry, his face contorted in a snarl. Sumisigaw ito sa kanya. Hindi ka pwedeng umalis, Sarah. Hindi mo ako pwedeng iwan. Magpapakasal tayo, sa ayaw at sa gusto mo. Anton was gripping her arm tightly, painfully. Sinubukan niyang kumawala. Ayoko, Anton. Hindi kita mahal. Bitawan mo ako. He loved, a harsh, cruel sound. Mahal, akala mo ba mahalaga yan sa akin? Ang kailangan ko, ang yaman ng pamilya mo. At makukuha ko yon kahit anong mangyari. Nagpumigla si Sarah. Binuksan niya ang pinto ng kotse at tumalon palabas, kahit umaandar pa ito ng medyo mabilis. She stumbled, fell, but got up and ran. Ran for her life, with Anton's furious shouts chasing after her. Hindi ka makakataka sa akin, Sarah. Hahanapin kita. The memory hit Sarah with the force of a tidal wave. Napahawak siya sa sentido, napasigaw. Ang sakit. Ang sakit ng ulo niya. Ang sakit ng puso niya. Sarah! Anong nangyayari? Anton looked at her, his faint fear replaced by a flicker of something else, annoyance. Ikaw, G. Sarah whispered, looking at Anton with dawning horror. Ikaw yung humahabol sa akin noon. Ikaw, yung dahilan kung bakit ako na aksidente. Anton's eyes widened. Anong sinasabi mo? Wala akong alam dyan. Sinungaling, sigaw ni Sarah, na itulak ito palayo. The pieces were falling into place. The fear, the running, Anton's desperation. Sa labas, biglang tumigil ang pagkatok. Then, a loud crash. The door burst open. Marco stood there, drenched, his face grim, his eyes blazing with a fury Sarah had never seen before.
Sa likod niya, may dalawa pang lalaki, mga mukhang security guard ng pier. Marco, sigaw ni Sarah, mixture of relief and fear in her voice. Marco's eyes immediately found Sarah, then shifted to Anton. So, nagtatago ka pala dito, duwag? Marco's voice was ice cold. Marco, wala kang pakialam dito. Anton tried to sound brave, but his voice trembled. Wala akong pakialam. Marco took a step forward, his fists clenched. 5 taon, Anton. 5 taon kong hinintay ang araw na to. 5 taon kong pinagbayaran ang kasalanang hindi ko ginawa habang ikaw nagpapakasaya. Sarah stared at Marco, confused. Kasalanang hindi niya ginawa? Anong ibig niyang sabihin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Anton backed away, bumping into a display of roses, sending petals scattering to the floor. Hindi mo alam? Marco's laugh was bitter. Hindi mo alam na ikaw ang dahilan kung bakit nawala ng alaala si Sarah. Hindi mo alam na halos mamatay siya dahil sa'yo. Each word was like hammer blow to Sarah. Unti-unti niyang naiintindihan. Ang aksidente hindi yon simpleng aksidente lang. Inaaksidente ako dahil sa kanya? Sarah looked at Marco, her eyes pleading for confirmation. Marco's gaze softened when he looked at Sarah, but the anger returned when he faced Anton again. Sarah. That night, 5 taon na ang nakakaraan, hinahabol ka ni Anton. Pinipilit kanyang pakasalan para sa pera ng pamilya niyo. Tumakas ka. Sa pagtakas mo, sa gitna ng malakas na ulan, muntik ka ng masagasaan. Ako yung nakakita sa'yo. Ako yung sumagip sa'yo. Tears streamed down Sarah's face. Ikaw. Marco continued, his voice thick with emotion. Naitulak kita palayo sa paparating na sasakyan, pero ako yung nahagip. Ako yung napuruhan. He gestured to a faint scar above his eyebrow, one Sarah hadn't noticed before. Nagkaroon ako ng amnesia for a few months. Pagkagaling ko, ikaw naman ang nawala. Sabi ng pamilya mo, dinala ka raw nila sa Maynila para magpagaling, para makalimot. Pero ang totoo, tinatago ka nila kay Anton. At si Anton pinalabas niyang ako ang may kasalanan. Na ako ang nag-set up ng aksidente para makuha ka. The truth, so long buried, was finally out. Ang bigat. Ang sakit. Sarah felt like she couldn't breathe. Sinungaling! Anton shouted, lunging towards Marco. But Marco was ready. He sidestepped Anton's clumsy attack and landed a solid punch on his jaw. Anton stumbled back, falling against a table laden with ceramic vases, sending them crashing to the floor. Wala kang karapatang saktan si Sarah. Marco said, advancing towards Anton. Wala kang karapatang sirain ang buhay niya. The 2 men from the pier quickly subdued Anton, who was now whimpering, his bravado gone. Marco turned to Sarah, his anger slowly dissipating, replaced by deep, weary sadness. He walked towards her, his steps heavy. Sarah, He didn't know what to say. Ang dami niyang gustong sabihin, pero parang naubusan siya ng salita. Sarah just looked at him, her mind reeling from the revelations. Marco, the kind stranger, was her savior. Anton, the man in the photo, was her tormentor. Ang buong akala niya tungkol sa nakaraan niya, gumuho lahat. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ni Sarah, her voice trembling. Natakot ako, Marco admitted, his voice barely a whisper. Natakot akong baka hindi ka maniwala. Natakot akong baka lalo ka lang maguluhan. Gusto kong ikaw mismo ang makaalala sa sarili mong paraan. Ang diary akala ko, yun ang paraan. Ang diary D. Sarah remembered the leather-bound notebook. Pero kung ikaw ang siya doon, bakit may litrato kami ni Anton? Yun ang hindi ko maintindihan, Marco said, frustration in his voice. Alam kong minahal mo ako, Sarah. Alam kong ako yung nasa diary. Pero yung litratong yon hindi ko alam kung saan nanggaling yon o kung bakit meron noon. The storm outside continued to rage, mirroring the storm inside Sarah's heart. Takot. Gulat. Ang daming emosyon na nag-umpugan. But amidst the chaos, one thing was becoming clear, Marco was not the enemy. He was the constant,
the anchor, in her forgotten past and her confusing present. The two guards started to drag struggling Anton out of the shop. Dalhin niyo na yan sa presinto, Marco instructed them. Panagutan niya lahat ng ginawa niya. Nang makaalis na sila, naiwan sina Marco at Sara sa gitna ng nagkalat na bulaklak at basag na florera. The silence was deafening, filled only by the sound of the rain and the ragged breathing. Sarah looked at Marco, really looked at him, for the first time seeing not just a kind stranger, but a hero from her past, a man who had risked his life for her, a man who had patiently waited for her to remember. Pero ang tanong, paano ngayon? Ngayong alam na niya ang isang bahagi ng katotohanan, ano na ang susunod? Kinabukasan, ang Isla de Rosal ay nagising sa isang balitang mabilis kumalat pa kaysa sa amoy ng bagong pandesal ni Mang Kiko, ang pagkakadakip kay Antonio de la Cuesta, isang Diumano negosyanteng may madilim na balak pala kay Sara. Ang ulilang pamangkin ni Aling Perla na may-ari ng bulaklakan. Ang mga tsismosa sa palengke halos magkanda-ugaga sa pag-uusap. Sino ba talaga si Anton? Ano ang kinalaman ni Marco, ang tahimik na binatang kararating lang ulit sa isla? At ano ang tunay na nangyari kay Sara 5 taon na ang nakalipas? Si Sara, gulong-gulo pa rin ang isip. Matapos ang confrontation kagabi, inalalayan siya ni Marco pauwi sa bahay ni Aling Perla. Hindi na sila masyadong nag-usap. Parehong pagod, parehong overwhelmed sa mga nangyari. Ang tanging sinabi ni Marco bago umalis, magpahinga ka, Sara. Bukas, haharapin natin to. Pero paano haharapin ang isang bagay na hindi niya matandaan ng buo? Ang mga revelasyon ni Marco kagabi, na ito ang sumagip sa kanya, na si Anton ang may masamang balak, parang mga piraso ng puzzle na hindi pa rin kumpleto. May kulang pa rin. At ang pinakamalaking tanong, kung si Marco nga ang isya, sa diary, bakit parang may anino pa rin ang duda sa puso niya? Tanghali na nang may kumatok sa pinto nila. Si Aling Perla ang nagbukas. Isang formal na nakabihis na lalaki, may kasamang abogado, ang nagpakilala. Sila raw ang legal counsel ni M. Anton de la Cuesta. At may dala silang ebidensya. Pinapasok sila ni Aling Perla sa maliit nilang sala. Naroon si Sara, nakaupo sa isang sulok, maputla pa rin. Dumating din si Marco, na tila naramdaman na may hindi magandang mangyayari. Sara Alcantara, panimula ng abogado, isang matangkad na lalaking may malamig na mga mata. Nandito kami para linawin ang ilang bagay. Ang kliyente namin, si M. Anton de la Cuesta, ay biktima lamang ng isang misunderstanding, putol ni Marco, hindi napigilan ang sarili. Tinangka niyang saktan si Sara. Tinangka niyang kidnapin. Marco Palma, I presume. The lawyer gave Marco a condescending smile. Wala kang karapatang makialam dito. This is private matter between M. de la Cuesta and his fiancé. Fiancé, sabay na sigaw ni Sara at Marco. Umisi ang abogado. Si Sara Alcantara ay ang totoong fiancé ni M. Anton de la Cuesta. Inilabas ng abogado ang isang folder. Mula roon, kumuha siya ng ilang mga papeles at litrato. Mayroon kaming mga dokumento, mga patunay ng kanilang relasyon. Mga love letters, mga resibo ng mga regalong ibinigay ni Anton kay Sara. At higit sa lahat, ipinakita ng abogado ang isang series of photos. Mga litrato ni Sara at Anton magkasama sa iba't ibang lugar. Sa isang beach, magka-holding hands. Sa isang mamahaling restaurant, sweet na sweet. At ang pinakamatindi, isang video. Kinuha ng kasama ng abogado ang isang tablet at ipinlay ang video. Maikli lang ito, medyo shaky ang kuha, pero malinaw. Si Sara, nakangiti, habang si Anton ay lumuluhod sa harap niya, maihawak na singsing. Maririnig ang boses ni Sara na nagsasabing, "Yes, Anton. Yes, I will marry you." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sara. Hindi pwede. Wala siyang matandaang ganoong pangyayari. Pero ang babae sa video, kamukhang-kamukha niya. Ang boses niya. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Sara, napatingin kay Marco.
Marco looked stunned, his face ashen. Nakatingin siya sa video, tapos kay Sarah, tapos pabalik ulit sa video. Parang hindi siya makapaniwala. This is Eli. Marco finally burst out. Gawa-gawa niyo lang yan. Si Sarah, ako ang mahal niyan. Ako ang nasa diary niya. The lawyer chuckled. Diary? Palma, with all due respect, teenage girl's diary is hardly a legal document. Ito, turo niya sa mga litrato at video, ito ang katotohanan. Si Anton ang totoong pag-ibig ni Sarah. Ikaw, isa ka lang hamak na mangingisda na umasa. Ang sakit ng mga salita ng abogado, parang tinik na bumaon sa puso ni Marco. Pero mas masakit ang nakikitang pagkalito at duda sa mga mata ni Sarah. Sarah, sabi ng abogado, lumapit kay Sarah, ang boses, malumanay na ngayon, parang ahas na nang aakit. Alam kong naguguluhan ka ngayon dahil sa aksidente. Pero ito ang totoo. Mahal ka ni Anton. Hinihintay ka niya. Pumili ka, Sarah. Sino ang paniniwalaan mo? Ang mga ebidensyang ito o ang mga salita ng isang taong bigla na lang sumulpot sa buhay mo? All eyes were on Sarah. Si Aling Perla nag-aalala. Ang abogado may mapanuyang ngiti. Si Marco, puno ng sakit at pag-asa ang mga mata. Sarah felt like she was drowning. Ang video ang mga litrato parang totoo. Pero ang nararamdaman niya para kay Marco ang mga emosyon na gumigising sa kanya sa tuwing binabasa nila ang diary. Ano iyon? Imagination lang ba lahat? Hindi ko alam, mahinang sabi ni Sarah, napahawak sa ulo niya. Ang sakit. Parang sasabog. Sarah, please, Marco pleaded. Lumapit sa kanya, hinawakan ang mga kamay niya. Maniwala ka sa akin. Ako to, tayo to. Pero umatras si Sarah. The touch of his hand, which used to bring her comfort, now felt confusing. Bakit may ganoong video, Marco? Tanong ni Sarah, luha ang mga mata. Bakit ako nagsabing yes, kay Anton kung ikaw pala ang mahal ko? Marco looked devastated. Hindi ko alam, Sarah. Pero hindi yan totoo. May mali dyan. Mali, sabat ng abogado. Ms. Palma, are you accusing the client of forgery? Of manipulation? May patunay ka ba? Marco had no answer. Ang tanging hawak niya ay ang mga alaala niya, at ang diary na ngayon ay kinukwestiyon na rin. Bigla may naalala si Marco. Ang huling mga pahina ng diary. Hindi pa nila nababasa yon. Baka nandoon ang sagot. Ang diary, sabi ni Marco, napatingin kay Sarah. Sarah, yung diary. Nasaan? Naalala ni Sarah. Naiwan niya ito sa kwarto niya. Mabilis siyang tumakbo papasok at kinuha ito. Pagbalik niya, ibinigay niya ito kay Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuklat ang diary papunta sa mga huling pahina. The lawyer scoffed. Talaga bang dyan pa kayo aasa? Marco ignored him. He found the last few entries. His heart pounded as he read them silently first. Then, his eyes widened. A slow smile, painful but hopeful smile, spread across his face. Ano yan, Marco? Tanong ni Sarah, puno ng kaba. Marco looked at Sarah, his eyes shining. Sarah, ang diary na to hindi ikaw ang nagsulat nito. Ano? Sarah gasped. Pati si Aling Perla nagulat. Hindi ikaw, Sarah, ulit ni Marco, his voice filled with newfound conviction. Ako. Ako ang nagsulat ng diary na to. Katahimikan. Si Sarah, nakatingin lang kay Marco, trying to process what he just said. Ang abogado, napataas ang kilay, mukhang hindi naniniwala. Ako ang nagsulat nito, Sarah, Marco continued, his voice soft but firm. Pagkatapos ng aksidente mo, noong nasa ospital ka pa at wala kang malay, sinimulan kong isulat to, isinulat ko lahat ng alaala natin. Lahat ng pinagsamahan natin. Lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Ginawa ko to para kapag nagising ka, kung sakaling makalimutan mo ako, may babalikan ka. May isang bagay na magpapaalala sa'yo kung gaano kita kamahal. Tears welled up in Marco's eyes. Akala ko iyon ang paraan para maalala mo ako. Para maalala mo tayo.
Kaya noong nalaman kong nawawala ang alaala mo at nahanap mo tong diary, umasa ako. Umasa akong yung mga salita ko, yung mga alaala natin na isinulat ko, yun ang magiging daan pabalik sa akin. He looked at the lawyer. Kaya pala hindi ko maintindihan yung litrato niyo ni Anton. Kasi wala naman talaga yon sa mga alaala natin. Siguro, totoo ngang may ganyang pangyayari. Siguro, totoo ngang nag-propose si Anton sa'yo. Pero alam mo, Sarah. Marco turned back to her, his gaze intense. Ang hindi alam ni Anton at ng abogado niya ay kung ano ang nangyari pagkatapos ng proposal na yan. Marco opened the diary to the very last written page. May isang entry dito, Sarah. Isang entry na hindi ko isinulat. Isang entry na ikaw ang nagsulat. Nanginginig ang kamay ni Marco nang iabot niya ang diary kay Sarah, nakaturo sa huling pahina. Sarah took the diary, her own hands trembling. She looked at the page. The handwriting was different. It was her handwriting. The one she recognized as her own now. Maikli lang ang nakasulat. Dear Diary, na isinulat pala ni Marco para sa akin. Nag-propose si Anton. At sa gulat ko, sa pressure ng pamilya, at sa takot na baka saktan niya si Marco kapag tumanggi ako, nasabi ko ang yes. Pero agad kong binawi yon, Diary. Agad kong sinabi sa kanya na hindi ko siya mahal. Na si Marco ang mahal ko. Si Marco lang. Nagalit siya. Nagwala. Doon nagsimula ang lahat. Doon niya ako sinimulang takutin, habulin. Doon ako tumakas at naaksidente. Marco, kung mababasa mo to balang araw, sana mapatawad mo ako. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Mahal na mahal kita. Ikaw lang. Nagmamahal. Sarah, ni. The rain outside had stopped. But inside the small sala, a different kind of storm was brewing in Sarah's heart. Tears flowed freely down her cheeks as she read her own words, her own truth. Memories, painful but also liberating, came flooding back. The proposal. Her refusal. Anton's rage. The fear. The desperate escape. She looked up, her tear-filled eyes meeting Marco's. He was crying too, but his smile was genuine, relieved. Naaalala ko na, Sarah whispered, her voice choked with emotion. Marco, naaalala ko na lahat. The lawyer and his companion looked flabbergasted. Their carefully constructed narrative was crumbling before their eyes. This is absurd, the lawyer spluttered. Gawa-gawa niyo lang yan. But Sarah wasn't listening to him anymore. She was only looking at Marco. She took a step towards him, then another. Then, she was running into his arms, burying her face in his chest, sobbing. Marco, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Marco held her tight, stroking her hair. Wala kang kasalanan, Sarah. Wala. The choice was clear now. It had always been clear, buried ng takot at pagkalito. The lawyer, seeing he had lost, quickly gathered his papers. Hindi pa tapos to, he blustered, before hastily retreating with his tail between his legs, kasama ang alalay niya. Naiwan sina Sarah, Marco at Aling Perla. Si Aling Perla, umiiyak na rin sa tuwa at relief. Sarah pulled back slightly, looking into Marco's eyes. Mahal kita, Marco. Noon, ngayon at sana-sana magpakailanman. Marco's smile was the brightest Sarah had ever seen. Mahal na mahal din kita, Sarah. Noon pa man, hanggang ngayon at higit pa sa magpakailanman. He leaned down and kissed her, a kiss that spoke of years of longing, of pain, of hope, and finally, of a love rediscovered. Sa gitna ng unos, sa gitna ng mga kasinungalingan, ang pag-ibig nila ang nanatiling totoo. Pero kahit na ibalik na ang alaala at napili na ang puso, alam nilang marami pa ring sugat na kailangang hilumin. Ang daan patungo sa tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lang. Lumipas ang ilang linggo matapos ang komprontasyon at ang pagbabalik ng mga alaala ni Sarah. Si Anton, kasalukuyang nakakulong at hinaharap ang mga kasong isinampa sa kanya. Ang Isla de Rosal, unti-unti nang bumabalik sa normal nitong pamumuhay, bagamat ang kwento ni Sarah at Marco ay naging alamat na, bukang bibig sa bawat umpukan.
Pero para kay Sarah, hindi pa tapos ang lahat. Naaalala na niya si Marco, ang pagmamahalan nila, ang mga masasayang sandali. Naaalala na rin niya ang takot at sakit na idinulot ni Anton. Pero ang mga alaala ay parang mga basag na piraso ng salamin, nandyan nga, pero hindi pa buo. May mga blankong espasyo pa rin, mga missing pieces, na nagdudulot sa kanya ng kakaibang pagkabalisa. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising siyang umiiyak, hindi sigurado kung dahil sa saya o sa lungkot ng mga nagbabalik na gunita. Marco, sabi niya isang hapon, habang nakaupo sila sa paborito nilang bench sa labas ng flower shop, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Paano kung hindi na talaga bumalik lahat? Paano kung may mga parte ng buhay ko na tuluyan ng nawala? Hinawakan ni Marco ang kamay niya, mahigpit pero malambing. Sarah, ang mahalaga, nandito ka. Ang mahalaga, naaalala mo na ako, naaalala mo na tayo. He smiled gently. Kung may mga bagay na hindi na bumalik, okay lang. Gagawa tayo ng mga bagong alaala. Mas maganda, mas masaya. Ngumiti si Sarah, pero may lungkot pa rin sa mga mata niya. Alam niyang sincere si Marco. Alam niyang gagawin nito ang lahat para sa kanya. Pero ang pakiramdam na may kulang sa pagkatao niya, mahirap alisin. Isang araw, nagpaalam si Sarah kay Aling Perla at kay Marco. Kailangan ko munang lumayo, sabi niya. Kailangan kong hanapin ulit ang sarili ko. Malayo sa mga alaala ng Isla de Rosal, malayo sa lahat ng sakit. Naintindihan ni Aling Perla. Si Marco, kahit masakit, pumayag. Alam niyang kailangan ito ni Sarah. Saan ka pupunta? Tanong niya, trying to keep his voice even. Sa Isla de Clara, sagot ni Sarah. Narinig ko, may maliit na eskwelahan doon para sa mga batang mahihirap. Kailangan daw nila ng volunteer teacher. Baka doon, makahanap ako ng kapayapaan. Ang Isla de Clara ay isang mas maliit at mas liblib na isla, ilang oras na biyahe ng bangka mula sa Isla de Rosal. Simple lang ang pamumuhay doon, malayo sa ingay at gulo. Hinintay ni Marco si Sarah sa pier noong araw ng alis niya. Walang maraming salita. Isang mahigpit na yakap lang, at isang pangako sa mga mata ni Marco, hihintayin kita. Kahit gaano katagal. Dumating si Sarah sa Isla de Clara na dala lang ang isang maliit na bag at isang pusong puno ng pag-asa at kaunting takot. Sinalubong siya ng mga madre na namamahala sa eskwelahan, mga madring may ngiti sa labi at init sa pagtanggap. Ang eskwelahan, gawa sa kawayan at nipa, simple lang pero malinis. Ang mga bata, mga 10 lang sila, iba't iba ang edad, pero pare-parehong may ningning sa mga mata. Nagsimula si Sarah magturo. Tinuruan niya silang magbasa, magsulat, magbilang. Kinwentuhan niya sila tungkol sa mga bulaklak, sa mga bituin, sa mga pangarap. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman ang paghilom. Ang mga bata, sa kanilang kawalang malay at pagmamahal, ay nagmistulang mga anghel na nagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa. Hindi alam ni Sarah, pero si Marco, lingid sa kaalaman niya, ay dumadalaw sa Isla de Clara. Hindi siya nagpapakita kay Sarah. Ayaw niyang guluhin ang proseso ng paghilom nito. Nakikipagkwentuhan lang siya sa mga mangingisda, minsan nag-aabot ng kaunting tulong sa mga madre. Mula sa malayo, pinagmamasdan niya si Sarah habang nagtuturo, habang nakikipaglaro sa mga bata. Nakikita niya ang unti-unting pagbabalik ng ngiti sa mga labi nito, ang kislap sa mga mata nito na matagal na wala. At sapat na iyon sa kanya. Ang makitang masaya si Sarah, kahit hindi siya ang direktang dahilan, ay sapat na. Isang hapon, habang naghahanda si Sarah ng mga gamit para sa klase kinabukasan, narinig niya ang mga bata na kumakanta sa labas ng maliit niyang kubo. Isang pamilyar na himig. Isang harana. O, kay gandang pagmasdan, ang iyong mga mata, kumikinang-i. Napahinto si Sarah. Ang kantang iyon. Yan ang kantang laging kinakanta sa kanya ni Marco noong mga panahong simple lang ang lahat, noong mga panahong ang mundo nila ay umiikot lang sa kanilang dalawa. Dahan-dahan siyang lumabas. Nakita niya ang mga bata, nakahilera, may hawak na mga bulaklak na pinitas nila sa kung saan-saan. Nakangiti sila, kumakanta ng buong puso. At sa likod nila, nakatayo si Marco. May hawak na gitara, siya ang tumutugtog. Nakangiti ito sa kanya, isang ngiting puno ng pagmamahal at pangunawa. Habang pinapakinggan ni Sarah ang kanta,
Habang tinitingnan niya si Marco at ang mga batang nakangiti sa kanya, biglang may kung anong pumitik sa isip niya. Mga alaala, hindi lang yung mga masasakit, kundi yung mga masasaya, yung mga puno ng kilig, yung mga simpleng tawanan at harutan nila ni Marco. Mga alaala ng mga pangarap na binuo nila, ng mga pangakong binitawan nila sa isa't isa. Hindi pa rin kumpleto. May mga fuzzy parts pa rin, mga blankong espasyo. Pero this time, hindi na siya natatakot. This time, alam niyang sapat na yung mga naaalala niya. Sapat na yung nararamdaman niya. Nang matapos ang kanta, lumapit si Marco sa kanya. Ang mga bata, naghiyawan, nagtulakan. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Marco, medyo nahihiya pa. Tumango si Sarah, tears streaming down her face. Pero this time, they were tears of joy. Tears of healing. Marco, she said, her voice trembling. Hindi ko pa rin maalala lahat. May mga parte pa rin na parang wala. Pero huminga siya ng malalim. Pero gusto kong subukan ulit. Gusto kong simulan ulit natin. Marco's eyes lit up. Sigurado ka, Sarah? She said, a genuine smile finally reaching her eyes. Siguro, hindi na natin kailangang alalahanin pa ang bawat detalye ng nakaraan. Ang mahalaga, yung nararamdaman natin ngayon. At ang nararamdaman ko, mahal kita, Marco. Mahal na mahal. Hinawakan ni Marco ang mga kamay ni Sarah. Mas mahal kita, Sarah. At handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Handa akong gumawa ng milyon-milyong bagong alaala kasama ka hanggang sa mapuno natin lahat ng blankong espasyo. Sa ilalim ng mga puno ng niyog sa Isla de Clara, sa harap ng mga batang saksi sa kanilang pagmamahalan, isang bagong simula ang nabuo. Hindi perpekto, hindi kumpleto ang mga alaala, pero puno ng pag-asa at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon at ng mapait na nakaraan. Ang paghilom ay isang proseso. At para kay Sarah, ang prosesong iyon ay nagsisimula pa lang, kasama si Marco, sa isang islang nagbigay sa kanya ng kapayapaan at ng pagkakataong magmahal muli. Makalipas ang isang taon, ang maliit na kapilya sa Isla de Clara ay napuno ng mga bulaklak, mga rosas, sampagita, at ilang-ilang na personal na inayos ni Aling Perla na lumuwas pa mula sa Isla de Rosal kasama ang ilang malalapit na kaibigan. Ang araw ay sikat na sikat, ang hangin ay may dalang amoy ng dagat at ng matamis na halimuyak ng mga bulaklak. Ito ang araw ng kasal ni Sarah at Marco. Hindi ito magarbo. Simple lang pero puno ng pagmamahal. Ang mga bisita, karamihan ay mga taga-Isla de Clara, ang mga madre, ang mga mangingisda na naging kaibigan ni Marco, at syempre, ang mga estudyante ni Sarah, na ngayon ay mga abay at flower girls, suot ang kanilang pinakamagandang damit, mga ngiti abot tenga. Nakatayo si Marco sa altar, suot ang isang simpleng puting barong. Hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi habang hinihintay niya si Sarah. Sa tabi niya, ang kanyang best man, si Kuya Berto, ang mangingisdang kumuha ng kupas nilang litrato sa parola noon. Nang tumugtog na ang himig ng pangkasal, isang malamyos na rendisyon ng paborito nilang harana, tinutugtog ng isa sa mga madre sa isang lumang organo, lahat ay napatingin sa pinto ng kapilya. Dahan-dahang pumasok si Sarah, inaalalayan ni Mang Teban, ang pinakamatandang mangingisda sa isla na itinuring na niyang parang ama. Nakasuot si Sarah ng isang simpleng puting bestida na may mga maliliit na borda ng bulaklak sa lailayan, gawa ng mga madre. Walang magarbong alahas, tanging isang kwintas na may maliit na silver na rosas, regalo ni Marco. Ang buhok niya, naka-loose waves lang, na may ilang sariwang bulaklak na nakaipit. Sa kanyang mga kamay, isang maliit na bouquet ng puting rosas. She looked breathtaking. Simple, pero ang ganda niya ay nagniningning mula sa loob. Ang mga mata niya, puno ng saya at pagmamahal, nakatuon lamang kay Marco. Habang naglalakad si Sarah palapit sa altar, hindi niya mapigilang maalala ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang sakit, ang pagkalito, ang takot. Pero higit sa lahat, ang pag-asa, ang pagpapatawad, at ang walang sawang pagmamahal ni Marco. Hindi pa rin niya naaalala ang lahat-lahat ng detalye ng nakaraan nila. May mga blanko pa ring bahagi. Pero katulad ng sinabi niya noon, hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga, ang puso niya, buong-buo nang naaalala kung sino ang tunay nitong minamahal. Nang makarating siya sa altar, inilahad ni Marco ang kanyang kamay.
Ngumiti si Sarah at tinanggap ito. Ang init ng kamay ni Marco, ang pamilyar na kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila, ito ang tahanan niya. Ang seremonya ay taimtim at puno ng emosyon. Nang oras na para sa kanilang mga panata, si Marco ang nauna. Sarah, mahal ko, panimula ni Marco, ang boses medyo nanginginig sa emosyon. Hindi ko akalain na darating tayo sa araw na to, matapos ang lahat ng unos, matapos ang lahat ng sakit. Pero nandito tayo. At wala na akong ibang mahihiling pa. Pangako, aalagaan kita, mamahalin kita, sa bawat araw ng buhay ko. Gagawa tayo ng mga bagong alaala, mas marami, mas masaya. At kahit kailan, hinding-hindi na kita bibitawan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Sarah. Siya naman. Huminga siya ng malalim. Marco, she began, her voice soft but clear. Ikaw ang naging ilaw ko sa gitna ng kadiliman. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa noong akala ko wala na. Tinuruan mo akong magmahal muli, magtiwala muli. At kahit na minsan, pakiramdam ko, hindi ko pa rin lubusang naaalala ang lahat. Ang puso ko, Marco, hindi ka nito kailanman nakalimutan. Mahal na mahal kita. At pangako, sa bawat paggising ko, pipiliin kitang mahalin paulit-ulit. Matapos ang kanilang mga panata at ang pagpapalitan ng singsing, simpleng gintong singsing na may nakaukit na he forever, ay dineklara na sila ng pari na mag-asawa. Naghiyawan ang mga tao. Ang mga bata nagpalakpakan. You may now kiss the bride, sabi ng pari, nakangiti. Marco gently cupped Sarah's face and kissed her. Isang halik na puno ng pangako, ng pasasalamat, at ng isang pag-ibig na nagsimula muli, mas matatag, mas dalisay. Sa resepsyon, na ginanap lang sa labas ng kapilya, sa ilalim ng mga toldang pinalamutya ng mga parol na gawa ng mga bata, nagkaroon ng kaunting salo-salo. Mga simpleng pagkain na niluto ng mga taga-isla, isdang bagong huli, mga kakanin at maraming prutas. Habang kumakain sila, may lumapit kay Marco, isa sa mga madre. May inaabot itong isang pamilyar na leather-bound notebook. Ang diary. Marco, anak, sabi ng madre. Naiwan mo yata ito sa may altar kanina. At may isang pahina pa pala na hindi mo nabasa. O baka naman, hindi pa nasusulat noon. Nagkatinginan sina Marco at Sarah. Kinuha ni Marco ang diary. Binuklat niya ito sa pinakahuling pahina, pagkatapos ng entry na isinulat ni Sarah noon. May bagong sulat. Sulat kamay ni Sarah, pero mas bago, mas matatag. Basahin mo, sabi ni Sarah, nakangiti. Marco cleared his throat and began to read aloud, para marinig ng lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Dear Marco, kasi hindi na to para sa diary, para na to sa'yo. Ngayon, sa araw ng kasal natin, gusto kong malaman mo na wala na akong ibang hihilingin pa. Noon, akala ko ang pagbabalik ng lahat ng alaala ko ang magpapaligaya sa akin. Pero natutunan ko, hindi pala. Ang tunay na kaligayahan, hindi nakasalalay sa kung gaano karami ang naaalala natin sa nakaraan, kundi sa kung paano natin yayakap ang kasalukuyan at kung kanino natin pinipiling harapin ang hinaharap. Hindi ko na kailangang alalahanin ang bawat ngiti, bawat yakap, bawat halik natin noon. Dahil sa bawat araw na kasama kita ngayon, gumagawa tayo ng bago. Mas totoo. Mas makahulugan. Ang puso ko, Marco, puno na ulit. Puno ng pagmamahal para sa'yo. Hindi na mahalaga kung hindi ko maalala ang lahat ng detalye ng ating nakaraan. Ang mahalaga, ang puso ko, hindi ka nito kinalimutan. At hinding-hindi ka nito kakalimutan kailanman. Salamat sa paghihintay. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong magsimula muli. Nagmamahal ngayon at magpakailanman. Sarah Palma D. Nang matapos basahin ni Marco, tumahimik ang lahat. Pagkatapos, isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Si Marco hindi napigilang maiyak. Lumapit siya kay Sarah at niyakap ito ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Jim Hets Palma, bulong niya. Mas mahal kita, Jim Liz Palma, sagot ni Sarah, natawa sa gitna ng kanyang mga luha. Pinunasan nila ang luha ng isa't isa. Nagkatinginan sila, at sa mga mata nila, makikita ang isang hinaharap na puno ng pag-asa, ng tawanan, at ng isang pag-ibig na simple pero totoo. Hawak kamay silang naglakad sa dalampasigan ng Isla de Clara habang papalubog na ang araw. Ang langit pininturahan ng kulay kahel at rosas.
Ang mga alon, marahang humahalik sa buhanginan, parang bumubulong ng mga pangako ng walang hanggan. Hindi na nila kailangang alalahanin pa ang lahat. Ang mahalaga, ang puso nila nagsimula muli. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nilang ang bawat bagong alaala na kanilang bubuin ay magiging kasing ganda o higit pa sa mga pilit nilang binalikan mula sa nakaraan. Ang kanilang love story na sinulat sa mga pahina ng isang diary at sinubok ng tadhana ay nagkaroon ng isang masayang wakas o mas tamang sabihin, isang masayang bagong simula. Dahil sa pag-ibig, laging may pagkakataong magsimula muli. Lalo na kung ang puso, kahit minsan ay nalimot, ay hindi kailanman tumitigil sa pagtibok para sa iisang tao. Wakas. Sana nagustuhan mo ang kabuuan ng kwento. It was a pleasure writing this for you. Maraming salamat, mga minamahal kong mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Sara at Marco. Bawat kabanata, bawat emosyon, bawat tikiligi at sakit, naramdaman ko ang inyong presensya, ang inyong pananabik, at ito ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang tapusin ang kanilang paglalakbay. Hindi niyo lang alam kung gaano kalaking bagay sa isang manunulat ang maramdamang may nakikinig at nakaka-relate sa mga salitang kanyang hinahabi. Habang isinusulat ko ang diary sa ilalim ng mga rosas, para akong bumalik sa sarili kong mga alaala ng unang pag-ibig, ng mga pangarap at pati na rin ng mga kabiguan. Naramdaman ko ang kaba ni Sara sa bawat blangkong pahina ng kanyang nakaraan, ang determinasyon ni Marco na ipaglaban ang kanilang pag-ibig, at ang init ng samahan sa isang maliit na islang puno ng mga lihim at pag-asa. May mga pagkakataong napapangiti ako habang nagsusulat ng mga kilig moments nila, at may mga pagkakataon ding halos maluha ako sa mga pagsubok na kanilang hinarap. Ito marahil ang mahika ng pagkukwento, nagiging bahagi ka ng buhay ng iyong mga karakter, at sila'y nagiging bahagi na rin ng sayo. Ang kwentong ito, para sa akin, ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig na maghilom, kahit pa ang mga sugat ay malalim at matagal nang nandyan. Ito ay tungkol sa pag-asa, na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, laging mailiwanag na naghihintay sa dulo. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagpapatawad sa iba, at lalo na, pagpapatawad sa sarili. Isa sa mga mensaheng nais kong iparating ay ang kahalagahan ng pagyakap sa kasalukuyan. Tulad ni Sara, minsan ay masyado tayong nakakapit sa nakaraan, sa mga alaala, sa mga what-ifs na nakakalimutan nating mabuhay sa ngayon. Ang tunay na kaligayahan ay hindi laging matatagpuan sa pagbabalik tanaw, kundi sa pagbuo ng mga bagong karanasan at sa pagpili kung sino ang gusto nating makasama sa pagharap sa bukas. Hindi kailangang kumpleto ang lahat ng piraso ng ating nakaraan para tayo'y maging buo. Ang mahalaga ay ang puso nating handang magmahal at magsimula muli. Ang isa pa ay ang katatagan ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ni Sara at Marco ay sinubok ng amnesia, ng mga kasinungalingan, ng mga taong gustong sumira sa kanila. Ngunit sa huli, ang pag-ibig na tapat at totoo ang siyang nanaig. Hindi ito laging madali, minsan ay masakit, pero ang pag-ibig na ipinaglalaban ay sulit. Kung may isang bagay kayong napulot mula sa kwentong ito, sana'y ito ay ang paniniwalang laging may pangalawang pagkakataon. Pagkakataong magmahal, pagkakataong magpatawad, pagkakataong maging masaya, at pagkakataong muling buin ang sarili. Ngayon, nais ko kayong anyayahan. Kung ang kwento ni Sara at Marco ay nakaantig sa inyong mga puso, huwag sana kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kahit kanino na sa tingin ninyo ay nangangailangan ng isang kwentong puno ng pag-asa at pag-ibig. At syempre, gustong-gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang paborito niyong eksena? Sinong karakter ang pinakatumago sa inyo? Anong aral ang inyong natutunan? Mag-iwan lang kayo ng komento. Bawat salita mula sa inyo ay mahalaga sa akin. Muli, maraming salamat sa paglalakbay kasama sina Sara at Marco. Hanggang sa ating susunod na kwento. Naway patuloy tayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at sa ganda ng mga bagong simula. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.